Kevin McCullough. I'm the head of PR for EASL. Joined here today, of course, by Ren Zabando. EASL, Zhongquan Zhang and Renz have worked together, collaborated to set up this session. And we're delighted that Renz and Zhongquan Zhang helped us do this. So thank you very much, Renz, and thank you to our partners at Zhongquan Zhang for helping us. It'll be an open question and answer session. It'll last about 20 minutes or so, but we'll try and make sure everyone gets their questions answered. Before we start, are there any questions for us, the organizers? For the organizers. For the organizers. For me. If not, we'll get into it, and I'd like to invite the first question for Renz. There's a microphone going on. Nasa Pilipinas tayo. Check. Yeah. Sir Renz, magandang hapon po. So, pwede po bang pasabi kung kamusta na yung injury nyo? At kamusta po yung pag-recover? And kailan po ba namin kayo makikita ulit balik sa paglalaro sa court? Thank you. Right now, mas okay na ako, and parang almost 4 weeks na akong nagpapahinga, so siguro hindi ko pa masasabi kung kailan, pero kailangan ko pa ulit ng 2 weeks para magpa-condition. Pagbalik namin ng Korea, magpapa-CT scan pa ulit, and then doon ko masasabi kung kailan ako makakabalik, pero right now hindi ko pa po alam kung kailan. So sir, for this month, hindi pa po siya. Yes. So, kamusta yung niyo po? Meron pa po ba kayong iniindahin sa spine niyo or anything na may masakit? Sa ngayon, medyo masakit pa rin lalo pag may bumubuhat ako ng mabigat or may nagalaw ako na medyo na-squeeze ko yung sa likod ko, so sumasakit pa rin siya. And also yung sa flight, hindi ako masyado kasi medyo masakit pa yung sa likod ko. It's okay, Thank you. Renz, pwede mo ba kaming parang kwentuhan lang tungkol sa pakiramdam mo? Obviously, parang just a couple years ago, naglalaro ka pa sa province, and then obviously yung stick mo with UST, Letran, all the way. Ngayon, naglalaro ka na sa isa sa mga pinakamataas na level ng basketball sa Asia, sa international level, in the KBL, naglaro ka pa sa World Cup. Kamusta yung parang turn around ng basketball career mo, starting from yung time in the province to now, nasa international scene and international level of play ka na? Ako hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala kasi hindi ko rin inaakala na dati nasa probinsya lang din ako. Hindi ko rin iniisip na makapaglaro ako sa college. Naglalaro lang ako dati sa probinsya. Nang naglalaro, wala sa isip ko yung maglaro sa college, and then napunta ako sa college. And then, grabe, hindi ko rin ma-explain kasi hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala, pero sobrang saya lang ako kasi nangyari lahat to sa akin. Kasi if ever hindi to nangyari sa akin to, siguro hindi ko alam kung asa na ngayon. Friends, Ivan from the Philippines. Kamusta na yung, di ba sabi mo ngayon na medyo masakit pa rin, matutulbuhan ka. So on a scale of 1 to 10, 10 being the most painful, ano yung ganun kasakit yung injuries? Hindi naman na ganun kasakit, lalo pag naglalakad. Nakapaglakad naman po ako ng normal, pero pag nati-trigger ko lang siya, siguro nasa 5, 6 pag pag ako ng hindi naman dapat galaw. Pero yun nga, since medyo umuokay ka na, kaya na ba na maglaro ka sa katapusan ng Feb kasi Gilas window? Katapusan ng Feb, yun yung hinahabol ko So, siguro pagbalik namin ng Korea, magpapa-CT scan ako, and then doon ako mag-start ng paunti-unting workout na. So, yun yung hinahabol ko rin. Pero hindi ako babalik ng mamadaliin ko kasi mas pipiliin ko yung long term kesa sa FIBA na ayaw ko makapaglaro ako ng FIBA kung hindi naman ako 100%. So, baka malaking chance na makat lang din ako.
Pero kung pipiliin ka, kaya mo naman maglaro sa Gilas. Kung pipiliin ka, kaya naman maglaro sa Gilas. Kung pipili... Hmm. What do you mean? Kung pipiliin ka na maglaro sa Gilas. Pipiliin? Kaya. If ever na 100% na ako, why not? Thank you. Renz, yun nga, following lang dun sa question natin, less than a year pa lang, nag-champion ka na agad sa Anyan. Tapos, from ups and downs with the team, ano siguro yung mga main takeaways mo for playing in South Korea and yung mga, yun nga, from the ups and downs, yung mga takeaways mo? Mga takeaways ko siguro yung, mas kailangan mo talaga sa sarili mo, dapat mentally and physically prepared ka sa pag nasa ibang bansa ka kasi sarili mo lang talaga yung magiging katulong mo. Pero although tutulungan ka naman ng ibang tao, pamilya mo, pero yung number one is yung kailangan mo talaga mas maging matatag. Ren, sa tingin mo, ano yung parang, obviously given na yung mga championships and yung mga accolades as parang mga highlights, di ba, ng career mo so far. Pero besides that, siguro kahit yung mga off-court stuff, ano yung sa tingin mo yung parang mga naging highlights of your career, of your life, from nung college days mo up to now na naglalaro ka ng professionally? Ano yung mga parang highlights sa career and sa buhay mo, aside from obviously yung mga championships and accolades mo? Actually, hindi ko rin alam kung ano yung mga highlights pero hindi ko masagot Actually, lahat ng mga nangyaring highlights yung sa mga nangyari lang sa mga game kasi na mas nakilala po ako dahil nung naglaro ng basketball, so parang andun yung parang pinaka-main ko na. Okay, another question. Parang, ano sa tingin mo yung parang biggest improvement mo as a player and as a person all this time throughout itong buong career mo? Ako siguro, mas nagad ako sa improvement ng as a person kasi nung nandito ako talagang alagain ako. Mas kailangan kailangan ko dumepende sa ibang tao pero nung nag-ibang bansa ako, ayun, parang mas naging mas mas matatag na, parang tumatayo na talaga ako sa sarili ko. So, ayun talaga yung pinaka. Then, may message ka ba sa mga fans mo na naghihintay sa'yo? Obviously, marami kang fans sa Korea, pero mas marami ka ring fans dito sa Philippines. So, ano yung message mo sa kanila sa return mo? Maraming salamat sa pagsuporta nila sa akin. Sobrang appreciate ko sila and sana suportahan pa rin nila ako sa mga susunod na kabanata ng karir ko. Renz, may reports from Korea na inisip mo after the injury na mag-file ng legal case. But regarding to sa injury, ano na yung status nung kaso ba yun? Actually, nabanggit lang sa akin ng agent yan. So, pero pinag-usapan naman namin and sabi ko hindi ako nabanggit lang niya sa akin pero hindi ako Thank you. Friends, so na-mention nga kanina na meron ka ng following sa Korea. Of course, may following ka na rin dito. Pero kumbaga yung following sa'yo, it stemmed from the Filipino imports na naglalaro sa Korea. Of course, the most recent one being si Nick Oxon from College of St. Benilde. Nakalaro mo ba si Nick at all sa NC? Hindi ko siya nakalaro. Actually, nung pagka-alis ko ng NC, saka siya pumasok. So, hindi kami nagkabot. Pero just seeing his performances in the KPL, anong thoughts mo na mas dumadami na yung Filipino talents natin over sa Korea? Ano yung thoughts mo na mas dumadami na yung talents natin as Filipinos sa liga? Ako syempre, masaya ako kasi mas nakikilala pa tayo lalo. So, ayun nga, masaya ako.
Sir Renz, regarding po dun sa sinabi niyo na hindi kayo mag-file ng case po no, or ng kakasuhan, pero meron din po kasi mga fans niyo na nagpro-protest regarding po dun. Kasi wala po naging suspension dun po kay Monaco, and then nagkaroon lang siya ng $2,300 na fine. So, do you think it's really fair, or ano po ba yung sa tingin yung tama na dapat ginawa? Ako actually hindi ko rin alam pero yun na yung naging hatol nila, so mag-stick na rin ako doon. Nangyari na Okay, so wala na po kayong ano, okay na po sa inyo yun. Alright, okay. Thank you, sir. Renz, during that incident lang ba, at that moment, did you feel kahit konting part na may pagiging deliberate yung naging contact mo dun sa import, or feeling mo it was completely an accident lang and walang malicious intent? Siguro accident na yun. Hindi ko alam, ayaw na magsalita about dun. So, actually ayaw ko na pag-usapan yun so. Friends, welcome back. No? Ano lang your thoughts about coming back here in Manila, kahit na saglit lang yung pagbisita mo rito? Syempre masaya kasi sobrang excited nga ako nung nasa Korea pa lang kami na sabihan ako ng assistant coach na sobrang saya mo na niya. At gusto ko sabihin syempre ikaw ba naman uwi ng Pero ayun, masaya. Pero at the same time, medyo malungkot pa rin kasi gusto ko maglaro Pero sayang. Renz, syempre overseas ka and considered na ito yung ginagawa mo, isa ka sa part ka na ng OFW community. How does it feel to represent the community? Ako sobrang saya ko kasi, and actually gusto ko i-express yung mga yung mga feelings ng mga nakakausap ko na OFW sa ibang bansa na sana gusto ko sabihin, sana sa mga parent, yung mga kamag-anak nila, sana wag naman nila abusuhin yung nanay or kung sino man na OFW kasi alam ko yung hirap. And nag-stay ako sa Korea, alam ko masaya pero hindi naman lagi masaya, and sobrang hirap din talaga nung pinagdadaanan ng mga OFW. So sana mas alagaan nila yung family nila na nasa ibang bansa. Tama, Renz, no? During games, sila din yung fans. Sila din yung sumisigaw sa'yo on games, na biglang may nagtatagalog dyan sa gilid. Yes. Thank you. Renz, na-mention mo kanina na malungkot ka na hindi ka makakalaro. Kasi nga, may saya pero malungkot ka na hindi ka makakalaro sa pagbalik mo dito sa Pilipinas. Pero nung nalaman mo yung balita na you guys are facing TNT, sino yung gusto mo sanang makabantayan sa tropang liga? Si Coach Chot. Joke lang. Joke lang. Tawag dito, nung una pa lang, nung nalaman ko na TNT yung ka-bracket namin, sobrang saya ko kasi doon mag-start, parang kailangan ko i-prove yung sarili ko kasi si Coach Shot yung mag-coach, so kailangan ko magpakita kasi para sa susunod na kung saan kunin man niya, kaya ako worth it ako. And then pero gusto ko makabantayan is si Kuya Roger talaga kasi starter siya sa World Cup so kailangan ko talagang makipag-compete sa kanya. Renz, related lang dun sa question kanina kay Kate. Alam ko na parang like ever since before, parang sinasabi mo na yung mom mo nga, di ba, OFW, and like gustong-gusto mong parang tulungan siya para makauwi na siya sa Philippines. Ano yung pakiramdam mo na parang medyo bumaliktad na ngayon, di ba? So ikaw na yung OFW, tas nandito na ulit ba siya sa Philippines? Actually, pinauwi ko na siya, tapos bumalik na ulit kasi mas sanay na daw siya sa na nagtatrabaho. Yung feeling naman is mas naramdaman ko and mas na-appreciate ko siya and yung mga OFW kasi alam ko na yung feeling ng nasa ibang bansa, and
lagi ko rin sinasabi, if kaya ko naman kumita ng ganito sa Pinas, mas pipiliin ko 100% mag-stay na lang ako sa Pinas. Pero yung opportunity and alam ko mag-grow ako sa ibang bansa. So, I mean, sa ngayon, alam ko rin mag-grow ako dito, pero alam ko mas madaming challenges sa ibang bansa. So, mas gusto ko yung mas na-challenge pa ako para mag-grow yung sarili ko. Renz, are there members of your family who will at least be in the game on tomorrow's game? Yung ate ko, yung mga kapatid ko manunod sila. Bali yung mother mo talaga nasa... Yung mother ko, bumalik siya sa UAE. Okay. Lapang English. Kasi lang sa Korea, wala nang tatlo. Nakakaasa ka nga din. Dito, nasa Pilipinas tayo. Renz, just wanna know your thoughts or kung meron kang share sa amin about RJ Abarientos, di ba nag-switch siya ng leagues, and I've heard hindi ganun kaganda yung reception ng KBL doon and ng mga Korean fans. Medyo madami yatang hindi natuwa doon sa naging decision niya. Actually, wala naman ako masyadong naririnig about dyan sa ano. Pero feeling ko, syempre, disappointed kasi nag-sign siya ng contract. And ang alam ko is like 3 years, pero hindi niya nasunod. Pero decision niya yun, feeling ko mas makakabuti naman siguro sa kanya yung ginawa niya yun. So, wala tayong magagawa dun. Wala tayong magagawa. Renz, supposed to be, diba, i-defend mo yung slam dunk title mo nung last all-star ng game. So, nalungkot ka ba na ganyan yung nangyari? Siyempre, oo, nalungkot ako kasi sayang eh. Pero nung nakita ko yung winning dunk nung kalaban, okay na pala. Okay na. Hindi ko rin matatalo yun eh. Pero, next year, may opportunity sasali ka. If ever. Thank you. Any more questions? Going once? Okay, guys, that looks like it. Thank you very much for all the questions. Thank you to Renz for taking part, and hopefully see you all at the game tomorrow. Oh, before we go, you will be able to take some pictures and video upstairs. Alex